Sa bawat hibla ng kurbatang sutla na inaayos ko sa leeg ni Brandon, tila hinahabi ko rin ang isang pangarap na alam kong nakatapak sa manipis na yelo. Maingat ang bawat galaw ng aking mga daliri. Tinitiyak na perpekto ang bawat anggulo para sa pinakamalaking gabi ng Montemayor Baby Care. Ramdam ko ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa lamig ng silid, isang amoy ng tagumpay na akala ko ay kabilang na rin ako. "You look perfect, Brandon," bulong ko habang pinapagpag ang balikat ng kanyang mamahaling Amerikana. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng pasasalamat na binalot ng pagmamadali. "Salamat, Tessa. This launch will change everything for the company. At hindi ko ito magagawa kung wala ka," sagot niya bago mabilis na lumabas ng dressing room. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila naging abo sa hangin nang bumukas ang pinto sa aking likuran. Si Doña Celestina. Nakasuot siya ng pulang gown na tila ba handang pumatay, ang kanyang bawat hakbang sa marmol na sahig ay lumilikha ng matitigas at nakakabining tunog. May hawak siyang isang kayumanging folder. Ang kanyang muka ay balot ng isang ngising kasing talim ng isang balisong. Ang galing mang umarte, Teresa. Isang dalubhasang aktres sa loob ng isang kumpanya ng mga sanggol. Ang boses niya ay kasing lamig ng asero. Pero ang mga dumi, kahit gaano mo itago, ay kusa ring aalingasaw. Bago pa ako makasagot, isang malakas na impact ang dumapo sa aking pisingi. Hindi ito tunog, kundi isang matinding init at sakit na nagpalingon sa aking ulo. Ang aking balat ay tila nasunog sa lakas ng kanyang palad. Ngunit higit sa pisikal na sakit, ang mga salitang kasunod nito ang bumuon sa aking kaluluwa. "Babaeng sinungaling! You lied about being a mother just to get this job. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang baho mo?" Sigaw ni Celestina, sapat na para marinig ng mga staff sa labas. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong huminga. Hinila niya ang aking braso ng marahas, kinaladkad ako patungo sa main stage kung saan naghihintay ang daan-daang media at mga stockholder. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila mga nanunuya na mata nang makatayo ako sa gitna ng entablado. Hawak-hawak pa rin ni Celestina ang aking braso na parang isang nahuling magnanakaw. "Makinig kayong lahat!" anunsyo ni Celestina sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalinganggaw sa buong ballroom. "Ang babaeng ito, ang ating tinitingalang marketing head, ay isang huwad. She scammed our company. She is not a mother. She is just a desperate woman who used a lie to climb the corporate ladder." Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa aking mukha. Nakita ko si Brandon sa gilid ng stage. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla na mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na pader ng pagkadismaya. "Brandon, is it true?" tanong ng isang reporter. Tumingin sa akin si Brandon. Walang emosyon, walang awa. "I trusted her with our records. If she lied about her identity, then she is a liability. Teresa Alvarado, you are fired, right here, right now. Security, escort her out." Sa gitna ng mga bulungan, sa gitna ng kahihiyang tila bumabalot sa aking buong pagkatao, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang luha na dapat ay papatak ay tila naging yelo. Ang sakit ay naging lohika. Pinanood ko si Celestina na nakangisi ng palihim sa akin habang ang lahat ay abala sa pagkuha ng aking larawan. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit habang tinititigan ko ang mga mata ng matandang babaeng ito, naalala ko ang bawat email, bawat invoice, at bawat dokumento ng mga peking gatas na naitago ko sa isang secret cloud server. Dahan-dahan kong inayos ang aking gusot na damit. Walang pang-inginig sa aking mga kamay. Lumingon ako kay Brandon at binigyan siya ng isang tipid at misteryosong ngiti. Isang ngiting nagpahinto sa kanyang susunod na sasabihin. "Salamat sa sampal, Doña Celestina. Ang boses ko ay kasing tigas ng bato."
walang bakas ng pagmamakaawa. Dahil dito, mas naging malinaw sa akin ang lahat. Ang katotohanan ay hindi laging nasa mga papel na hawak nyo. Minsan, nasa mga bote ito na pinapakain nyo sa mga batang walang malay. Lumakad ako pababa ng entablado nang may matikas na tindig. Nilalagpasan ang security na hindi man lang nagawang hawakan ako. Ang bawat pantapak ng aking sapatos sa pulang alpombra ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, kinuha ko ang aking cellphone. Mabilis kong tinatype ang isang command sa aking terminal application. Initiate data sync. Destination? Secure leak 01. Huminga ako ng malalim. Lamdam ang malamig na hangin ng Maynila sa aking pisingi na nanginginig pa rin sa sakit. Hindi ako isang martyr. Hindi ako iiyak sa isang sulok. Kung gusto nilang makita ang isang babaeng dusi, ipakikita ko sa kanila ang isang babaeng handang sunugin ang kanilang imperyo gamit ang sarili nilang mga lihim. Ang audit ng Montemayor Baby Care ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng panulat. Ang ulan sa labas ng hotel ay tila mga karayom na tumatama sa aking balat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa aking pisingi na hanggang ngayon ay bakas pa rin ang mga daliri ni Celestina. Hindi ako sumilong. Hinayaan ko ang bawat patak ng tubig na hugasan ang natitirang bahid ng pampaganda sa aking mukha. Sa bawat hakbang ko palayo sa marangyang gusaling iyon, mas lalong tumitigas ang aking kalooban. Ang bawat sulyap ng mga taong nakakikilala sa akin, ang mga sulyap na puno ng panghuhusga at libak, ay tila mga uling na nagpapaningas sa apoy ng aking plano. Nagtungo ako sa likod na bahagi ng gusali, kung saan naroon ang staff exit. Doon ko nakita ang aking mga gamit. Nakalagay ang lahat sa isang karton na basang-basa na sa ulan. Nakatayo sa tabi nito si Tita Tessie, ang head ng administration na kilala sa pagiging reyna ng chismis sa opisina. Hawak niya ang kanyang payong. Ang kanyang labi ay nakapuyo sa isang mapanuyang ngiti habang tinitingnan ng aking abang kalagayan. Oh, Tessa, akala ko ba ay magiging Mrs. Montemayor ka na? Look at you now. Para kang basang sisiw na itinapon sa kalsada. Ang boses niya ay kasing pait ng ampalaya. Ang kapal din naman kasi ng mukha mong magpanggap na may anak. Ginamit mo pa ang mga bata para lang mapalapit kay Brandon. You're such a social climber, dear. Hindi ko siya tiningnan ng diretsyo. Lumuhod ako at kinuha ang aking maliit na laptop mula sa basang karton. Pinunasan ko ito gamit ang dulo ng aking blusa. Ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na dumaraan sa aking pandinig. Tita Tessie, save your energy for the audit. Maraming nawawalang supply sa admin nitong huling quarter. Baka kapag dumating ang investigasyon, ikaw ang unang mabasura. Malamig kong sagot. Hindi ko na hinintay ang kanyang reaksyon. Isinakbat ko ang aking bag at nagsimulang maglakad. Tessa, wait! Isang pamilyar na boses ang kumigil sa akin. Si Attorney Leandro, ang abogado ng kumpanya na matagal ko nang itinuturing na kaibigan. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang muka ay balot ng matinding pag-aalala. Hinawakan niya ang aking braso at dinala ako sa isang mas pribadong sulok ng parking lot. I'm so sorry for what happened, Tessa. Grabeng kahihiyan ang ginawa ni Doña Celestina sa iyo. I tried to stop Brandon, but he's too emotional right ngayon. Bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Listen, may paraan pa para hindi ka makasuhan ng fraud. May inihanda akong document dito. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang attaché case. It's a settlement agreement. Kung pipirmahan mo ito, hindi na magdedemanda ang kumpanya. Tatanggapin mo lang na ikaw ang may pagkukulang sa marketing strategy at hindi mo sinasadyang maglagay ng maling impormasyon sa iyong resume. In exchange, bibigyan ka nila ng sapat na separation pay para makapagsimula ka uli sa ibang bansa. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binasa ang bawat linya. Bilang isang marketing analyst, sanay akong magbasa sa pagitan ng mga salita.
Ang bawat talata ay tila isang bitag. Ang dokumentong ito ay hindi settlement. Ito ay isang pag-amin sa kasalanan na magliligtas kay Celestina mula sa anumang pananagutan sa mga depektibong produkto. Gusto nilang maging fall guy ako. You want me to sign my own death warrant, Leandro? Tanong ko, ang aking boses ay walang panginginig. Sa ilalim ng clause na ito, inaamin ko na alam ko ang tungkol sa expiration ng mga gatas, at ako ang nag-utos na huwag itong i-pull out. Ito ang kapalit ng separation pay ko? Napatigil si Leandro. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap sa kaba bago muling nagsuot ng maskara ng pagiging matulungin. Tessa, be rational. Wala kang laban sa mga Montemayor. Kung hindi mo ito pipirmahan, ipapakulong ka ni Celestina. Isipin mo ang reputasyon mo. Ang reputasyon ko ay nadunisa na kanina sa stage, Leandro. Wala na akong dapat pang protektahan kundi ang katotohanan. Sagot ko. Kinuha ko ang panulat na kanyang iniaabot, ngunit sa halip na pumirma, may isinulat ako sa likod ng papel. Isang hexadecimal code. Isang trigger para sa CloudSync na sinimulan ko kanina. Ibinigay ko ang folder sa kanya. Sabihin mo kay Doña Celestina, ang katotohanan ay hindi nabibili ng separation pay. At ikaw, Leandro, maghanda ka na rin. Ang bawat email na ipinadala mo sa akin tungkol sa legal advice mo sa warehouse ay nakasave na sa labas ng kumpanyang ito. Namutla si Leandro. Bago pa man siya makapagsalita, tumalikod na ako at naglakad patungo sa sakayan ng bus. Ang ulan ay hindi pa rin humihinto, ngunit sa bawat pagpatak nito, nararamdaman ko ang kalinawan ng aking isipan. Sumakay ako sa bus at naupo sa pinakalikod. Naramdaman ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Isang notification mula sa aking private server. Ang sync ay tapos na. Lahat ng ebidensya, ang mga voice recordings ng mga warehouse managers, ang mga screenshots ng binagong expiration dates, at ang mga lihim na usapan ni na Celestina at Camila, ay ligtas na. Ngunit ang sumunod na notification ang nagpatigil sa aking mundo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at bumungad ang isang larawan. Isang litrato mula sa Cebu. 5 taon na ang nagalilipas. Ako at si Brandon magkayakap sa ilalim ng buwan. Ang caption ay kasing talim ng isang kidlat. Enjoy the rain, Tessa. Dahil bukas, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala. Pati ang huling piraso ng dangal mo ay ipapakita ko sa buong mundo. Sign the paper or I'll post this. Camila. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit sa gitna ng banta, isang panibagong mensahe ang pumasok. Mula sa isang ginang na dati kong nakatrabaho sa charity program ng kumpanya. Tessa, tulungan mo kami. Ang mga bata sa center. 7 na ang isinugod sa ospital dahil sa Gold Care. Ayaw kaming pansinin ng management. Ikaw lang ang inaasahan namin. Tumingin ako sa labas ng bintana ng bus. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga nanlalabong luha. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa isang sampal o isang nasirang reputasyon. Isa itong digmaan para sa mga walang tinig. Huminga ako ng malalim at inayos ang aking basang buhok. Ang takot ay isang luho na hindi ko kayang bayaran ngayong gabi. Hindi ako umuwi sa maliit kong apartment. Sa halip na magpahinga at damayan ng sarili sa gitna ng kahihiyan, bumaba ako sa tapat ng ospital kung saan isinugod ang mga bata. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa lobby ay hindi nakapagpalamig sa apoy na nananalatay sa aking mga ugat. Bawat hakbang ko sa puting sahig ay tila tunog ng isang makinang hindi mapigilan. Wala akong nararamdamang pagod. Tanging ang matalim na katuwiran na kailangang may managot. Narating ko ang ward ng mga bata. Doon, ang katahimikan ay binuwag ng mahihina at gumaralga na paghinga ng mga paslit. Nakita ko si Nanay Melba, ang nagpadala sa akin ng mensahe.
Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, ngunit ang galit sa kanyang mukha nang makita ako ay sapat na upang pasabugin ang buong gusali. Tessa? Bakit ka narito? Para bayaran ang pananahimik namin? Ang boses niya ay puno ng pait. Sabi mo, ligtas ang Gold Care. Sabi mo, makakatulong ito sa paglaki ng anak ko. Tingnan mo siya ngayon. Itinuro niya ang kanyang anak na nakaratay, maputla at may mga pantal sa buong katawan. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi rin ako humingi ng tawad ng may kasamang pag-iyak. Lumapit ako at tiningnan ang bote ng gatas na nasa tabi ng higaan. I am not here as a representative of Montemayor Baby Care, Nanay Melba. I was fired tonight. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento. Narito ako dahil gaya nyo, niloko rin ako. At kung gusto nating mabigyan ng hustisya ang anak nyo, kailangan ko ang buting yan. We need a private lab test. Ang ospital na ito ay kontrolado ng pamilya Montemayor. Napatigil siya. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang isang bulto na hindi ko inaasahan sa oras na ito. Si Brandon. Nakatayo siya roon. Suot pa rin ang kanyang tuksido na bahagyang gusot na. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na lumamon sa liwanag ng silid. Mabilis siyang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may matinding pagkadismaya. Tessa, what are you doing here? Hindi ba't malinaw ang utos ko? You are no longer part of this company. Ang boses ni Brandon ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Are you here to manipulate these people again? To cover up your lies? Hinarap ko siya ng walang kurap. I'm here for the truth, Brandon. Something you're obviously trying to buy off with your presence and your family's lawyers. Bakit narito ang mga batang ito? Bakit pare-pareho ang sintomas nila pagkatapos uminom ng bagong batch ng Gold Care? We are conducting an internal investigation, depensa niya, bagaman bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang tono. And I don't need a fraud like you interfering. Guards, ilabas ang babaeng ito. Bago pa man makalapit ang mga gwardiya, kinuha ko ang bote ng gatas mula sa mesa ni Nanay Melba at itinaas ito. Internal investigation? Or internal cleanup? Brandon, you saw the reports I filed last week. You saw the anomalies in the production cost. Bakit hinayaan mong ituloy ang launch? Because those reports were flagged as fake. Sabi ni Doña Celestina, ginawa mo yon para i-blackmail ang board. Sigaw niya. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. You really are your mother's puppet. Rationality has left you the moment you let emotions cloud your judgment about Cebu. Lumapit ako sa kanya, sapat na upang maamoy ang kanyang pabango at ang tensyong namamagitan sa amin. You want me out? Fine. But remember this. Ang boteng ito ang magpapabagsak sa imperyo nyo. At kapag dumating ang araw na yon, huwag kang titingin sa akin at hihingi ng tulong. Because I will be the one holding the match while your company burns. Mabilis akong tumalikod bago pa ako mahawakan ng mga gwardiya. Hindi ako tumakbo. Naglakad ako ng may dangal sa gitna ng hallway. Nang makalabas ako ng ospital, muli kong binuksan ang aking laptop sa loob ng isang madilim na sulok ng coffee shop sa tapat. Pinasok ko ang server ng logistics. Doon ko nakita ang isang delivery manifest na hindi dumaan sa main warehouse. Isang lihim na shipment mula sa isang lumang bodega sa Valenzuela. Ang lagda sa ilalim ng receiver? Hindi kay Celestina, kundi kay Camilla. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisip, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Sinagot ko ito. Ang mukha ni Doña Celestina ang bumungad. Nakaupo sa kanyang marangyang silya, may hawak na baso ng alak. Tessa dear, I saw you at the hospital. Masyado kang mapangahas. Ang kanyang boses ay kasing pait ng lason.
Alam mo bang habang abala ka sa pagliligtas sa mga batang iyon, ang nanay mo ay dinala sa aming private facility? She needs her treatment, right? At ang fun para doon, well, it's under my thumb now. Napatigil ang aking hininga. Ang aking katuwiran ay tila isang gusaling, nanginginig sa ilalim ng isang lindol. If you touch her, Celestina, sisiguraduhin kong wala kang uuwian na mansyon bukas. Ang boses ko ay mababa. Bawat salita ay may dalang banta. Then sign the confession Leandro gave you. Bukas ng umaga, 8:00 ng umaga, sa boardroom. Kung hindi, baka ang susunod na balitang matanggap mo ay hindi tungkol sa mga batang iyon, kundi tungkol sa huling hininga ng nanay mo. Pinutol niya ang call. Natingnan ko ang aking refleksyon sa screen ng laptop. Maputla ako, ngunit ang aking mga mata ay nagniningas. Hindi nila ako tinatrato bilang kalaban. Tinatrato nila ako bilang biktima. Isang malaking pagkakamali. Mabilis akong tumayo, hindi ako susuko. Ang bawat banta nila ay tila dagdag na data sa aking algorithm ng paghihigante. May 6 na oras pa ako bago ang 8:00. Sapat na oras para gamitin ang huling alas na nakuha ko mula sa Logistics Manifest. 3:00 ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na internet cafe na ito ay ang asul na sinag mula sa monitor na tumatama sa aking mukha. Sa labas, ang ulan ay tumilana, ngunit ang lamig ay tila nanunuot hanggang sa aking mga buto. Habang hinihintay ko ang pag-upload ng mga encrypted files patungo sa isang dummy account, muling naglakbay ang aking diwa. Tila bumalik ang aking gunita. 5 taon na ang nakalilipas sa dalampasigan ng Cebu. Doon, ang alat ng dagat ay tila humahalik sa aming balat sa ilalim ng pilak na buwan. Hindi siya ang CEO na si Brandon Montemayor noon. Siya lamang ang lalaking nagnakaw ng aking hininga sa bawat titig. Ramdam ko pa ang init ng kanyang mga palad sa aking pisingi, ang marahang pagdampi ng kanyang mga labi na tila isang pangakong hindi mapapako. Ang Cebu ang naging saksi sa aming lihim na paraiso, bago ang lahat ay lamunin ng ambisyon at mga kasinungalingan ng kanyang pamilya. Nabalik lamang ang diwa ko nung tumunog ang aking cellphone. Isang video link mula kay Camila. Binuksan ko ito. Ang bumungad ay ang malabong kuha naming dalawa ni Brandon sa loob ng isang hotel room sa Cebu. Walang malalaswang bahagi. Tanging ang aming mga mahihigpit na yakap at mga bulong ng pag-ibig na binalot ng anino. Ngunit sa mundong ito ng mga konserbatibong stockholders, ang videong ito ay sapat na upang bansagan akong isang babaeng walang dangal na gumamit ng katawan upang umakyat sa posisyon. Tessa, how does it feel to watch your own downfall? Isang mensahe mula kay Camila ang sumunod. Isang pindot ko lang at ang buong Pilipinas ay malalaman kung paano mo inakit ang aming CEO. This is your end. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking katuwiran ay nananatiling matalas gaya ng isang scalpel. Hindi ako ang biktima rito. Sila ang mga desperadong manlalaro na nauubusan na ng alas. Mabilis akong nag-type ng sagot. Ipakita mo, Camila. Pero siguraduhin mong isama mo ang metadata ng video. Dahil sa parehong petsa na yan, may record ang Logistics Department na ninanakaw mo ang aking marketing strategy para sa paborito mong proyekto. I don't trade my body for a job, but you trade your soul for a title. Let's see who the public hates more. Sa kabilang banda, sa loob ng penthouse ng mga Montemayor, hindi mapakali si Brandon. Hawak niya ang mga invoices na nakuha niya mula sa kumpanya. Ang mga numerong nakasulat doon ay hindi tumutugma sa mga ulat ni Doña Celestina. Ang bawat sentimong nawawala ay tila isang malaking lamat sa kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling pamilya. Nagsisimula na siyang makakita ng mga bakas ng katiwalian na matagal nang itinago sa kanya ng kanyang ina. Bumalik ako sa aking tinutuluyang paupahan.
Isang maliit na kwarto sa dulo ng isang makipot na eskinita. Ramdam ko ang panganib sa bawat aninong nadadaanan ko. Nang marating ko ang aking pinto, napatigil ako. May mali. Ang bahagyang pag-awang ng pinto at ang amoy ng usok ng sigarilyo na hindi pamilyar sa akin ay sapat na upang maging alerto ang aking buong pagkatao. Dahan-dahan kong kinuha ang maliit na pepper spray sa aking bag. Sa loob, ang aking silid ay baligtad. Ang aking mga gamit ay nagkalat sa sahig. Ang kutson ay hinate. At ang mga drawer ay bukas lahat. Isang anino ng isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng aking mesa. Abalang hinahanap ang aking itinatagong USB drive. Ang bawat kalansing ng mga kagamitang kanyang hinahawakan ay tila isang hudyat ng nalalapit na panganib. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo. Sa halip, marahan kong isinara ang pinto at inilock ito mula sa loob. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko sa kanila ang isang madugong labanan sa gitna ng dilim. Looking for something? Malamig kong tanong. Ang boses ko ay walang bahid ng takot. Gumingon ang lalaki. Ang kanyang muka ay natatakpan ng maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagminingas sa gulat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang patalim na kumikinang sa ilalim ng munting liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nanatili akong nakatayo. Hindi gumagalaw. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bawat kislap ng patalim na hawak ng estranghero. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukana ng bintana. Humahalimuyak ang amoy ng luma at basang semento. Hindi ako sisigaw. Ang takot ay isang emosyong hindi kabilang sa aking kalkulasyon. Sa bawat tibok ng aking puso, isang plano ang mabilis na nabubuo. Alam kong hindi siya narito para patayin ako. Narito siya para sa ebidensya. Wala rito ang hinahanap mo. Ang boses ko ay kasing lamig ng asero. Walang bakas ng panginginig. Ang akala niyo bang USB drive ay matagal lang wala sa kwartong ito? Every byte of data is already floating in a secure cloud server. Isang maling galaw mo at ang buong bansa ang makakakita sa dumi ng mga Montemayor. Napatigil ang lalaki. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata sa likod ng maskara. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod. Hindi ako umiwas ng may takot. Sa halip, ginamit ko ang bigat ng aking sariling katawan upang ihampas ang hawak kong laptop sa kanyang braso. Naramdaman ko ang pagtama ng matigas na kagamitan sa kanyang buto. Isang mapurol na tunog na nagpatalsik sa kanyang patalim patungo sa sulok ng silid. Hindi ko na hinintay na makabawi siya. Mabilis akong lumabas ng pinto at tumakbo patungo sa mataong kalsada sa labas. Hindi ako hihingi ng saklolo sa mga pulis. Alam kong ang bawat presinto sa lungsod na ito ay nasa ilalim ng bulsa ni Celestina. Kailangan kong manatiling malaya hanggang sumapit ang 8:00 ng umaga. Sumapit ang bukang liwayway. Ang Maynila ay dahan-dahang nagigising sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at usok ng lungsod. Nakatayo ako sa tapat ng isang pampublikong banyo. Pinagmamasdan ang aking refleksyon sa basag na salamin. Maputla ako. May bahid ng dumi ang aking pisngi. Ngunit ang aking mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Inayos ko ang aking gusot na blusa. Ito na ang araw ng paghuhukom. Samantala, sa loob ng makanyang boardroom ng Montemayor Baby Care, abala si Doña Celestina sa pag-aayos ng kanyang sarili. Nakasuot siya ng puting terno, ang kanyang mga pelas ay kasing ningning ng kanyang pekeng kabutihan. Sa harap ng mga naglalakihang kamera ng mga news network, nagsimula siyang magsalita ng may kasamang mga pekeng hikbi. Napakahirap para sa amin ang harapin ang katotohanan ito. Panimula ni Celestina, habang pinapahiran ang kanyang mga mata ng panyo. Teresa Alvarado was like a daughter to me. Pinagkatiwalaan namin siya. Binigyan ng pagkakataon. Ngunit ginamit niya ang kanyang posisyon upang linlangin ang publiko. She is the mastermind behind the Gold Care contamination.
She did this to blackmail our family. Napanood ko ang kanyang livestream mula sa aking cellphone habang nakasakay sa isang taxi patungo sa kumpanya. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakal sa aking reputasyon. Gaslighting sa harap ng buong bansa. Ginigising niya ang galit ng publiko upang gawin akong tanging biktima ng kanyang sariling kasalanan. Brandon, as the CEO, is devastated. Patuloy ni Celestina habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Brandon na nakaupo sa kanyang tabi. Matigas ang muka at walang kibo. But we promise to the Filipino mothers, we will not stop until this criminal is behind bars. Nakarating ang taxi sa tapat ng Montemayor building. Ang paligid ay puno ng mga security guards at mga reporter na naghihintay sa aking pagdating. Alam nilang pupunta ako rito. Alam nilang ito ang huling pagkakataon ko upang magmakaawa. Bumaba ako ng sasakyan. Ang bawat flash ng camera ay tila mga nanunuyang mata, ngunit itinaas ko ang aking no. Hindi ako ang biktima na nais nilang makita. Sinalubong ako ni Attorney Leandro sa lobby. May dala siyang panibagong set ng mga dokumento. Tessa, sign this now. This is your only way out. Ang nanay mo, she's already in the operating room. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong matatapos ang surgery niya ng ligtas. Tinitigan ko si Leandro. Isang matalim at malamig na titig na nagpatahimik sa kanyang mga susunod na sasabihin. Kinuha ko ang folder mula sa kanyang kamay at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng kanyang muka. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga huling piraso ng aking pagtitimpi. Tell Celestina to stop the theater. Malamig kong sabi. The boardroom is waiting, and I have a presentation that will cancel her show forever. Ang malamig na bakal ng posas ay dumapo sa aking mga pulso. Isang tuyong tunog ng pagkakakulong na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na boardroom. Ramdam ko ang diin ng pagkakahawak ng 2 pulis sa aking mga braso. Sa tapat ko, nakatayo si Doña Celestina. Dahan-dahang itinatago ang kanyang ngisi sa likod ng isang mamahaling panyo. Sa tabi niya, si Camila ay nakatingin sa akin nang may mapanuyang kislap sa mga mata. Tila ba isa akong dumi na sa wakas ay maililigpit na rin? Attempted murder? Ang galing mang sumulat ng script, Donya. Ang boses ko ay kasing lamig ng asero, walang bahid ng takot o panghinginig. Officer, bago niyo ako dalhin, siguro ay dapat niyo munang tanungin si Attorney Leandro kung nasaan siya noong 3:00 ng madaling araw. Dahil ang sugat sa kanyang braso ay hindi galing sa isang aksidente, kundi mula sa paghampas ko ng laptop sa kanyang pagnanakaw sa aking paupahan. Napatigil ang pulis. Lumingon sila kay Leandro na mabilis na humawak sa kanyang kaliwang braso, pilit na itinatago ang sakit sa likod ng kanyang polo. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humingi ng saklolo kay Celestina. Anong kaguluhan ito? Ang boses ni Brandon ay pumutol sa tensyon. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kalituhan. Tessa, attempted murder? My lawyer is claiming you tried to kill him to steal company files? Brandon, huwag mo na siyang pakinggan. She's a professional liar. Sigaw ni Camila, dahan-dahang humawak sa braso ni Brandon. She knows she's going down, kaya gumagawa siya ng kwento para madamay si Leandro. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Brandon. Isang matalim na titig na tila ba binubutas ang bawat kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan. Brandon, look at me. You knew me in Cebu. Do I look like a killer to you? O mukha ba akong isang babaeng ginigipit dahil nalaman ko ang katotohanan tungkol sa mga gatas na ibinebenta ng kumpanyang ito sa mga bata? Bago pa makasagot si Brandon, ang malaking screen sa likod ng boardroom ay biglang bumukas. Hindi ito bahagi ng presentation ni Celestina. Ang bumungad ay ang mukha ng 20 ina na nasa labas ng gusali, mga inang may hawak na litrato ng kanilang mga anak na may sakit. Sa gitna nila,
Si Nanay Melba ay nakaharap sa kamera ng isang kilalang news reporter. Kami ang saksi. Sigaw ni Nanay Melba sa screen. Si Tessa Alvarado ang nagbalita sa amin tungkol sa bulok na gatas. Siya ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob na lumaban habang ang pamilya Montemayor ay abala sa pagtatago ng kanilang dumi. Ang buong boardroom ay nabalot ng isang nakabibiging katahimikan. Ang mga stockholders ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay lumilipat mula sa screen patungo kay Celestina. Ramdam ko ang paghina ng kapit ng mga pulis sa aking braso. Alam nila ang kapangyarihan ng publiko na nakatitig sa kanila sa pamamagitan ng livestream. Itigil ang livestream na yan. Bulyaw ni Celestina. Ang kanyang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng nahulog. Mga gwardiya! Palabasin ang mga basurang yan sa labas ng gusali ko! Basura? Pag-uulit ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga inang pinagkakitaan mo gamit ang kanilang kahirapan ay tinatawag mong basura? Doña Celestina, you just made your biggest mistake. You admitted your arrogance in front of your stockholders and the entire country. Dahan-dahan kong iniharap ang aking mga kamay sa mga pulis. Alisin niyo ang posas na ito. Dahil sa bawat segundo na nananatili akong nakakulong, ang server na binuo ko ay maglalabas ng isa pang invoice ng mga expired milk na pinalitan nyo ng label. Let's see if your attempted murder charge can survive the audit of 1,000 mothers. Tumingin si Brandon sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang desisyon sa kanyang mga mata na hindi idinikta ng kanyang pamilya. Kinuha niya ang susi mula sa pulis at kusa niyang binuksan ang aking mga posas. The hearing is set for tomorrow morning, 9 a.m., sabi ni Brandon. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait at paninindigan. Mother, Leandro, prepare your defense. Because I am starting a full forensic audit of baby care tonight, and Tessa will lead it. Ang bawat paghinga sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na pasanin. Nakatayo ako sa gitna, hindi bilang isang empleyadong humihingi ng tawad, kundi bilang isang auditor na handang bumasa ng hatol. Inalis ko ang marka ng posa sa aking pulso sa pamamagitan ng marahang pag-aayos ng aking manggas. Ang aking mukha ay nananatiling blangko, kasing lamig ng mga numerong nakaplano sa aking isipan. Tinitigan ko si Brandon. Ang kanyang pagsisisi ay isang emosyong wala ng puwang sa aking kalkulasyon ngayon. Salamat sa pagtanggal ng posas, Brandon. Pero wag mong isipin na dahil dito ay tapos na ang lahat. Ang boses ko ay kasing talas ng isang scalpel. Bawat salita ay may timbang ng lohika. The audit starts now, at sa bawat folder na bubuksan ko, sisiguraduhin kong walang itim na aninong makakapagtago. Humarap ako sa mga stockholders na kanina lang ay nag-aalinlangan. Inilabas ko ang aking laptop at mabilis na ikinonekta ito sa main screen. Ang bawat pagtipa ko sa keyboard ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Doña Celestina, you said I scammed the company. Let's look at the real scam. Panimula ko habang ipinapakita ang isang hidden ledger na nakuha ko mula sa server ng logistics. Ang Goldcare Batch 405. Ang budget na inilaan ng Montemayor Baby Care ay para sa premium organic ingredients. Pero ayon sa manifest na ito, ang dumating sa factory ay mga expired milk powder mula sa isang bankrupt supplier sa labas ng bansa. Ang labis na pera? Pumasok sa isang account na ang pangalan ay CM Foundation. CM stands for Celestina Montemayor. Hindi ba? Nagsisinungaling ka! Fake documents yan! Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperation na binalot ng galit. Logic doesn't lie, Doña. Ang bawat sentimo ay may bakas. Sagot ko nang hindi siya nililingon. At ikaw, Leandro, ang bawat legal advice mo na patahimikin ang mga warehouse manager ay nakarecord sa internal server na akala nyo ay nabura nyo na. I'm a marketing analyst, but I specialize in data trails.
You were too arrogant to think a fake mother could understand your real crimes. Dahan-dahan akong lumapit kay Leandro. Ang sugat sa braso mo ay patunay ng iyong pagnanakaw. At ang dokumentong pinapipirmahan mo sa akin? Isang ebidensya ng obstruction of justice. Prepare your bar license for cancellation, attorney. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, muling tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa private nurse ng aking nanay. Ang aking katuwiran ay bahagyang nayanig nang marinig ang kabilang linya. Miss Tessa, kinuha po ang nanay niyo. May mga lalaking nakauniporme na nagsabing kailangan siyang ilipat sa ibang ward dahil sa emergency protocol. Hindi ko po sila mapigilan. Ang boses ng nurse ay nanginginig sa takot. Tumingin ako kay Celestina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinatago ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Isang tahimik na pag-amin. Isang huling pagbabanta. Tessa dear, ang bilis mong magbasa ng numbers, pero ang bagal mong magligtas ng pamilya. Bulong ni Celestina, sapat na para kaming dalawa lang ang makarinig. Ang nanay mo ay nasa isang moving facility ngayon. Isang maling click mo sa laptop na yan, at baka ang susunod na numerong mabasa mo ay ang oras ng kanyang kamatayan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang boardroom ay tila naging isang hawla na punong-puno ng mga ahas. Tumingin si Brandon sa akin, bakas ang pag-aalala. Tessa, what's wrong? Why did you stop? Hinarap ko si Brandon, pagkatapos ay ang screen. Ang aking isipan ay naglalaban sa pagitan ng hustisya para sa libu-libong bata at ang buhay ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin. Ngunit sa gitna ng dilim, naalala ko ang isang piraso ng data na nakuha ko kanina mula sa logistics manifest. Isang GPS tracker sa bawat delivery truck ng kumpanya. Brandon, call the security team. Utos ko, ang boses ko ay bumalik sa pagiging matatag. Lock all exits of the building. Walang lalabas na sasakyan ng kumpanya, na yon din. Anong nangyayari? Tanong ni Brandon. Your mother just staged a kidnapping using the company's emergency ambulance. Sabi ko ng malakas sa harap ng lahat ng stockholders. Doña Celestina, you think you're holding me hostage? No, you just provided me with the ultimate evidence of your criminal intent in front of 30 witnesses. Mabilis kong tinatype ang huling command. Ang GPS location ng ambulance ay lumitaw sa screen. Ito ay nasa basement parking pa lamang ng kumpanya. Sa gitna ng balot na kadiliman ng boardroom, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mahinahon at kalkuladong paghinga. Hindi ako natitinag. Sa mundong binuo ng mga code at data, ang dilim ay hindi hadlang. Isa lamang itong pagkakataon upang mas makita ang totoo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking palad sa ibabaw ng aking laptop. Ang akala ni Leandro na nawala na ang data ay isang malaking pagkakamali. Bilang isang marketing analyst na sanay sa crisis management, palagi akong may mirror sight. Isang virtual na anino na hindi kailanman kayang burahin ng kahit anong power outage. Leandro, masyado kang kampante sa dilim. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw, kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Ang data ay hindi parang bumbilya na namamatay kapag pinutol ang kuryente. It is already decentralized. At sa sandaling bumukas ang backup generator, ang bawat telepono ng mga stockholders sa silid na ito ay makakatanggap ng link sa bawat dumi ninyo. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago ko narinig ang pagbukas ng pinto sa bandang likuran. Alam kong si Brandon yon. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Tessa, doon tayo sa basement. Ang GPS ng kumpanya ay nasa tablet ko. Sigaw ni Brandon. Naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking siko. Hindi ito isang pagyakap, kundi isang hatak ng paninindigan. Mabilis kaming tumakbo patungo sa fire exit. Ang bawat pagtapak ng aking sapatos sa hagdanan ay tila isang tambol ng digmaan. Hindi ako umiiyak para sa aking ina. Ang bawat patak ng luha ay isang pag-aaksaya ng oras.
Ang kailangan niya ngayon ay ang aking talino, hindi ang aking emosyon. Sa bawat baetang na binababa namin, ang imahe ng mukha ni Doña Celestina ay tila isang target na nais kong wasakin. Nang makarating kami sa basement parking, ang amoy ng usok ng gasolina at ang tunog ng humaharurot na makina ang sumalubong sa amin. Nakita ko ang puting ambulansya ng kumpanya. Ang mga ilaw nito ay tila mga nanlalabong mata sa gitna ng madilim na silong. Papalabas na ito sa main gate. Brandon! Ang remote override! Gamitin mo ang security code ng CEO! Ang utos ko ay maikli at dinalas. I'm trying, but the system is jammed from the inside, sagot ni Brandon habang mabilis na pinipindot ang kanyang tablet. Somebody inside the control room is blocking me. Napatigil ako. Kung hindi makuha sa digital na paraan, kukunin ko sa pisikal na paraan. Nakita ko ang isang security motorcycle na nakaparada sa gilid. Hindi ako nag-atubili. Sumakay ako at mabilis na pinaandar ang makina. Wala na ang takot. Tanging ang malamig na lohika na ang ambulansyang iyon ay hindi dapat makalabas sa gate na iyon. Tessa, wait! It's too dangerous! Sigaw ni Brandon mula sa malayo. Hindi ko siya nilingon. Hinarurot ko ang motorsiklo patungo sa direksyon ng gate. Ang bawat pag-ihip ng hangin sa aking mukha ay tila humahagupit sa aking balat. Ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa dulo ng sasakyan. Nang malapit na ako, mabilis akong humarang sa gitna ng daanan. Pilit na pinatigil ang malaking sasakyan. Ang ambulansya ay huminto ng may matinding puwersa. Ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas si Leandro. Ang kanyang muka ay balot ng galit at desperasyon. Hawak niya ang kanyang baril. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Umalis ka dyan, Tessa. This is my last warning. Sigaw ni Leandro. Hindi ka mananalo sa pamilyan ito. We are the Montemayor's law. Then I'll be the one to rewrite that law. Malamig kong sagot habang dahan-dahang bumababa sa motorsiklo. Inilabas ko ang aking cellphone at itinaas ito. Ang buong tagpong ito ay naka-livestream sa main account ng Baby Care. Libo-libong mga ina ang nanonood sa iyo ngayon, attorney. Isang putok ng baril mo. At tapos na ang karera mo bago ka pa maarating sa korte. Napatigil si Leandro. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa akin patungo sa aking cellphone. Sa gitna ng tensyon, nakita ko ang pag-awang ng pinto sa likod ng ambulansya. Isang babaeng nakasuot ng NARS na uniporme ang dahan-dahang lumabas. Si Camilla. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gamot na tila handang iturok sa aking nanay na nasa loob. Huwag mong ituloy yan, Camilla. Ang sigaw ni Brandon ay umalingaw-ngaw mula sa aming likuran. Dumating siya kasama ang mga tunay na security team ng gusali. It's over. I already sent the real police location to this basement. Tumingin ako kay Camilla. Ang kanyang maskara ng pagiging isang perpektong tiyotu ay tuluyan ng nadurog. Ngunit isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang inilalapit ang karayom sa leeg ng aking nanay. If I'm going down, Tessa, I'm taking your reason for living with me. Bulong ni Camilla. Ang amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa malansang singaw ng simento at gasolina sa loob ng basement. Sa gitna ng nakabubulag na liwanag ng mga sasakyan, nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ni Brandon sa malamig na sahig. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang balikat at sa pagitan ng kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumadaloy ang malapot at mainit na pulang likido na tila isang mansa sa kanyang puting polo. Ngunit ang mas nakatitindig balahibo ay ang mukha ni Doña Celestina. Walang bakas ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay na humahawak sa maliit na revolver ay matatag, kasing tigas ng kanyang puso na matagal nang nilamon ng kasakiman. You brought this upon yourself, Brandon! Ang sigaw ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong parking. Bawat salita ay punong-puno ng lason. Ipinagpalit mo ang dangal ng mga Montemayor para sa babaeng ito!
You chose a liar over your own mother. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humagulgol. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang aking utak ay mabilis na nag-audit ng sitwasyon. Habang ang ibang tao ay baka nawala na ng malay sa takot, ang aking katuwiran ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Dahan-dahan akong lumapit kay Brandon. Ginamit ko ang aking panyo upang idiin sa kanyang sugat. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang muka ay balot ng pait habang nakatingin sa babaeng nagpalaki sa kanya. Celestina, ibaba mo ang baril. Ang boses ko ay kasing lamig ng asero. Walang bakas ng panginginig. Ang bawat segundo na hawak mo yan ay dagdag na taon sa sentensya mo. You didn't just shoot a CEO. You shot your own son in front of a live audience. Anong live audience ang sinasabi mo? Bulyaw ni Celestina. Ang kanyang maskara ng kagalangan ay tuluyan ng natunaw. Inilalantad ang isang halimaw. Pinalunod ko na sa dilim ang boardroom. Wala nang nakakakita sa atin. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na alam kong mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya sa akin sa stage. Yun ang akala mo. Ang satellite uplink ng kumpanya ay otomatikong lumilipat sa emergency frequency kapag pinuputol ang main power. Ang bawat stockholder sa itaas, ang bawat reporter sa labas, at maging ang mga pulis na papasok na sa gate na yan, napanood nila kung paano mo binaril ang sarili mong anak para itago ang bulok na gatas na ibinebenta mo sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Ang kanyang revolver ay nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos at ang liwanag ng mga flashlight ng mga tunay na otoridad ay pumuno sa paligid. Ang mga pulis ay hindi na dumaan sa main gate. Pinalibutan nila ang bawat sulok ng basement. Drop the weapon! Ibaba ang baril! Ang utos ng mga pulis ay kasing lakas ng kulog. Nakita ko ang pagguho ng mundo ni Celestina. Ang kanyang kumpiyansa ay naglaho na parang usok. Binitawan niya ang baril at napaluhod sa semento, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Mabilis na lumapit ang mga pulis at inaresto siya, kasama si Leandro na kanina pa nakatunganga sa takot. Mabilis kong binuksan ang pinto ng ambulansya. Nakita ko ang aking nanay, maputla ngunit humihinga pa rin. Sa tulong ng mga paramedics na kasama ng mga pulis, dahan-dahan siyang inilabas. Naramdaman ko ang pagluwag ng dibdib ko, ngunit hindi patapos ang aking tungkulin. Hinarap ko si Brandon na ngayon ay inaalalayan na ng mga medical team. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, humihingi ng isang bagay na alam kong hindi ko pa kayang ibigay. Tessa, I'm sorry. I should have believed you since the beginning. Mahinang bulong ni Brandon. Ang kanyang boses ay basag sa sakit. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, ngunit walang pangako. You chose to protect your legacy over the truth, Brandon. And look where it got you. Ang sugat na yan sa balikat mo ay maghihilom, pero ang tiwala na sinira mo, hindi sapat ang isang sorry para doon. Inayos ko ang aking gusot na damit at kinuha ang aking laptop mula sa motorsiklo. Ang bawat file, bawat invoice, at bawat voice recording ay opisyal ko nang isinalin sa mga kamay ng NBI. Habang pinapanood ko ang pag-aresto kay Celestina, Camila at Leandro, naramdaman ko ang isang matinding kwakam, isang uri ng tagumpay na hindi binuo ng yaman, kundi ng katarungan. Sumapit ang umaga. Ang Montemayor Baby Care ay balot ng mga dilaw na tape ng pulis. Ang balita sa telebisyon ay walang ibang laman, kundi ang pagbagsak ng pinakamalaking baby product empire sa bansa. Nakatayo ako sa tapat ng opisina, pinapanood ang paglalabas ng mga kahon ng ebidensya. Lumapit sa akin si Attorney Fajardo, ang bagong itinalagang legal counsel ng mga stockholders. Ms. Alvarado, ang board ay nagdesisyon. Gusto nilang ikaw ang humawak ng pansamantalang pamamahala sa rehabilitasyon ng kumpanya. You have the data,
You have the trust of the mothers. Tiningnan ko ang malaking logo ng Montemayor. 1 taon akong nagtrabaho rito bilang isang sinungaling para mabuhay. Ngayon, inaalok nila sa akin ang corona dahil sa pagsasabi ng totoo. I have a condition, malamig kong sabi. The company will be renamed, and every single centavo of the profit for the next 3 years will go to the medical fund of the children affected by the Gold Care scandal. If you don't agree, I will walk away and start my own. Bago pa makasagot ang abogado, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat. Bumaba ang bintana at nakita ko ang muka ni Brandon. Maputla siya. May benda ang balikat. Ngunit may dalang isang sobre. Tessa, wait. Bago ka magdesisyon, sabi ni Brandon, may pang-inginig sa kanyang boses. May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa gabi sa Cebu. Something Celestina hid, even from me. Tila tumigil ang pag-ikot na mundo sa bawat titik na nababasa ko sa puting papel na hawak ko. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa aking dibdib, ngunit hindi nito nagawang basagin ang aking katuwiran. Lian Alvarado. Ang pangalan ng aking kapatid na pumanaw 10 taon na ang nakalilipas sa isang malagim na aksidente. Ayon sa dokumentong ito, hindi siya pumanaw na nag-iisa. May isang sanggol na nakaligtas, isang batang itinago ng mga Montemayor sa loob ng 1 dekada. Tessa, I'm sorry. Nung nalaman ni Celestina na nag-apply ka at gumamit ng kwento ng pagiging ina, hinalungkat niya ang background mo. Ang boses ni Brandon ay nanginginig. Bakas ang matinding pagsisisi. She found out about your sister's pregnancy. Ginamit niya ang koneksyon niya sa ospital sa Cebu para kunin ang bata at ilagay sa isang malayong ampunan sa Laguna. She wanted to keep the boy as her ultimate leverage against you if you ever tried to betray her. Dahan-dahan kong ibinaba ang dokumento. Tumingin ako kay Brandon. Ang aking mga mata ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. So, my lie wasn't just a lie. It was a premonition. At hinayaan mo ang nanay mo na gawin ito, Brandon? You allowed her to treat a human life like a business asset? I didn't know everything, Tessa. I swear. Sigaw ni Brandon, pilit na humahawak sa aking braso, ngunit mabilis ko itong iniwas. Nalaman ko lang ang lahat nang ma-access ko ang private vault niya kagabi matapos ang putok ng baril. Please, let me help you find him. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking blazer at kinuha ang aking laptop. Walang luha. Walang renri. Ang kailangan ng batang iyon ay isang matalinong tiyahin, hindi isang emosyonal na biktima. I don't need your help, Brandon. I need the address. At kailangan ko ring harapin si Celestina sa huling pagkakataon. Sumapit ang hapon. Sa loob ng visiting room ng provincial jail, nakatayo ako sa harap ng makapal na salamin. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Celestina. Wala na ang kanyang mga perlas. Wala na ang kanyang puting terno. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng poot. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Teresa? Ang kanyang boses ay gumaralgal sa intercom. You may have the company, but I still have your blood. Hinding-hindi mo siya mahahanap nang wala ako. Isang manipis at malamig na ngiti ang isinagot ko. Masyado kang kampante, Donya. Inakala mo bang ang mga tauhan mo sa Laguna ay mananatiling tapat sa'yo ngayong wala ka ng pera? I already sent a forensic team to the orphanage. At ang nurse na binabayaran mo para manahimik? She already signed a judicial affidavit in exchange for immunity. Namutla si Celestina. Ang kanyang panginginig ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang wala na siyang kahit isang alas. The audit of your life is finally zero, Celestina. Malamig kong sabi, bawat salita ay may dalang bigat ng hustisya. You're not a grand manipulator. You're just a common criminal who failed to realize that data always leaves a trail. Enjoy the silence of your cell.
It's the only legacy you have left. Tumalikod ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko na hinintay ang kanyang mga hiyaw ng pagmumura. Ang aking katuwiran ay naghatid sa akin sa isang maliit na bahay sa gilid ng bundok sa Laguna. Doon, nakita ko ang isang batang lalaki na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Lian. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. Isang damdamin na matagal kong ibinaon sa ilalim ng aking lohika. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan. Kasing ingat ng isang code na ayaw kong mabasag. Sino po sila? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay musika sa aking pandinig. Ako ang iyong tita Tessa, bulong ko. Sa pagkakataong ito, hinayaan kong dumaloy ang isang patak ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Ang katotohanan ay nakauwi na. Sumapit ang isang taon. Ang kumpanya ay binigyan ko ng bagong pangalan, Alvarado Truth Care. Hindi na ito tungkol sa mga Montemayor. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng bawat bata sa bansa. Si Celestina, Leandro at Camila ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang Montemayor Baby Care ay naging isang madilim na bahagi na lamang ng kasaysayan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina. Pinagmamasdan ang sikat ng araw sa Maynila. Pumasok si Brandon, may hawak na isang tasa ng kape. Ang kanyang sugat sa balikat ay magaling na. Ngunit ang kanyang muka ay balot pa rin ng paggalang sa aking mga hangganan. Tessa, the rehabilitation project for the victim families is 100% complete. Balita niya. And the foundation is ready to launch the scholarship for the kids. Good, sagot ko nang hindi siya nililingon. You've done well as a consultant, Brandon. But don't think this changes the balance between us. I know, ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno ng pag-asa. I'm still auditing my heart, Tessa. And I'm willing to wait until the numbers finally add up. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay sa litrato namin ni Lian at ng kanyang anak sa aking mesa. Ang aking buhay ay hindi na isang kasinungalingan. Wala ng mga anino. Wala ng mga ahas. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang wagas na kalayaan ng isang babaeng pinili ang katotohanan kaysa sa karangyaan. Ang huling audit ay tapos na. At sa pagkakataong ito, ang kinalabasan ay hindi lamang katarungan, kundi ang wagas na kapayapaan.